Ang age natin is 20, OFW. Ang natatapos yung life natin like 90, sabihin natin. Para ang mid niyan is 45 years old. Yung 20 mo to 45, yun yung planting season mo. Doon ka dapat nag-invest. Planting mo yan. Para pagdating ng age 45 mo, Harvest na. harvest ka na. May 15 years pa pala ako para mag-harvest. Doors closing. Yan. Oh. May mga ano na tayo, may mga kodigo na talaga tayo ngayon. Tago mo. Natatayo na nga ako. Hindi naman nakikita. Baka maging cum laude si Cubs. May kodigo. May kodigo na kasi. Malay mo naman. Diba? At ito yung second week ng ano kasi during recording, birthday pa ni Happy birthday. Happy birthday. Welcome to Petox! Petik sa tawanan. Kapi at Kentuhan. Episode 15. Ako nga pala si Rage. Ito naman po si Box. At ako naman po si Cavs. Alright. Yan. Magandang araw sa lahat. Welcome back. Magandang What a bright, shiny day it is today. Oo nga. Ang Sabi init. mo nga na dahil birthday pa ni Box. Ayan. Kumusta kayo? Ayos naman po. Kamusta? Good. Hangin na lang. Medyo malakas na Ikaw, ngayon. okay ano? lang? Okay Okay lang. Buti naman. Medyo Ayan. malakas na ngayon, parang bumabalik-balik na ng konti. Hopefully. Nagpasok na nga. Mga schools. Ano na ulit. Mga schools ulit. Face-to-face na ulit. Mag-face-to-face na ulit. Oo. Sana tuloy-tuloy na ito at maging okay na tayong lahat. So, Ayan. excited ako sa na-excited ako sa spaghetti ni Sweet. Oo, pagkatapos na. Pagkatapos Kain tayo ng na. Di spaghetti. ba yung parang binibake pa yun? Ha? Yung lalagyan ng ano sa taas tapos cheese. Tapos Pwede, bacon. pwede. Pwede rin naman. Yung ba yun? Oo. Hindi, iba yung gagawin. Mm-mm. Kasi birthday ni nga. Di ba? Gumawa siya ng spaghetti. Kaya kung, bakit parang, Wala naman, wala tayo lang. today, ha? Oo nga. Hindi, matanong ko lang kayo. Ano nangyari sa sakyan mo kagabi? Nasira. Una nawalan ng aircon. Hinatid namin yung guest kahapon. Tapos nawalan kami ng aircon. Tapos pagka kahapon, maghahatid dapat kami sa airport. Oo. Hindi na umandar. Na-discard. Baka na-discard Oo, yung yan, discard battery. yung battery. Oo. Yun mga bagay-bagay na binabantayan natin sa Oo, kailangan may- sasakyan. Dapat yung Kaya dapat may nakatabi ka talagang emergency fan para sa mga... Merong merong nabibili na yung battery na siya na yun na yung pag-start mo kapag Power bank, ganyan? parang ganun siya na parang power bank ang sistema niya pero iba Oo. Parang pang starter. kasi para sa mga di ba mahirap kasing i-start talaga yung mga matic. Pero maliban sa mga emergency fund, may mga nakakapag-ipon pa ba kayo? Oo. Ayun nga sa topic natin before, di ba? Parang dun sa financial literacy. Sinimulan ko nang gawin yun eh. Si Sir Jason 30% Ang hirap kasi ng 30% kung Oo, 30%. 20% ang isahod mo. Pero meron yung mga uso ngayon, 'di ba, yung mga especially sa mga OFW, yung kukuha sila ng property sa Pilipinas tapos Oo. parang ipaparenta nila. Yun uso yun ngayon. Lalo Sa sa mga magandang condo. investment din. Dahil pagka mga property na ganyan, hindi hindi nagde-depreciate yung mga yan. Oo, lalo na sa Pilipinas na parang ang focus ngayon ng Pilipinas is to boost tourism. So they're trying to drive in foreigners. And of course, if maraming pupunta ng Pilipinas, maraming mag-re-require ng accommodation or so yun, parang ginagawang Airbnb ba? Airbnb. Yung ganun, oo. Oo, yun. And So, in life- pero wala akong, may idea ka ba sa mga ganyan? May, Honestly, I've been fascinated with the thought of doing so. Wala lang sigurong time to really sit down and get to know about it. Pero according naman sa mga nakakausap ko about it, it's naman daw. Magandang mapag-aralan, investment. diba? Tsaka magandang mapag-aralan.
buti na lang, may na-invite tayo ngayon na expert sa ganyan, di ba? So, meron, dahil nasabi ko, na-announce natin before na part na tayo ng Kikoman Films. So, isang member ng Kikoman Films ang makakasama natin ngayon at may ano din siya, may knowledge din siya pagdating sa mga real estate. Sa mga real estate. So, na-invite po natin siya at pinaunlakan naman niya tayo. So, without further ado, pakilala na natin. Yes, go ahead, Ray. Ayan, si Miss Loy Soriano. Hi, Ma'am Lo. Hello, welcome po sa Petox. Hello, good morning mga kapetoks. Kaya kanina pa hindi mapakali si Cubs dahil may guest na naman tayo na maganda. Hindi, puyat. Puyat ako eh. Hapit ka. Para tayo puyat. Lahat ata tayo, puyat. Puyat, walang tulog. Ikaw, kapag hiniwalayan na ako ng asawa ko. Kaka-Janet Si Jan. Sino si Janet? Eh, kung saan nakaka-Janet niya. Ano kasi pangalan ng asawa mo? Janet nga ba? Parati mo kasi namin-mention yung Janet. Siya ang nag-mention. Siya ba? Siya. Peace. Hindi, ano yan. Understand it. Sorry, Mitch. Ay, Mitch yung pangalan? Hindi. Sabi, Michelle. Michelle. Oo. Ay, teka, balik Ay, tayo. Sorry. Naligaw na Ma'am naman. Loy. Ay, Yes. Yung mga yes. kapetoks. Ang ganda-ganda ng aming guest. Oo. Thank you. Meron, My pleasure. may hawig siya kay yung sa sex bomb. Si ano? Si Joe Biden? Baba? Hindi. Si Joe Biden Si nga lang Sunshine. sa sex mo. Oo. Okay, Ma'am Loy. Yeah. Tell us something about yourself. Para mas makilala ka naman ng ating mga audience, Ayan. viewers. Sige. Yan, magandang araw sa inyong lahat. It's Sunday morning dito. Oo. So, papakilala ko ng simple ang aking buhay. Hindi naman ako mag-overshare. So, I've been here as an OFW dito sa UAE for how many years? Since 2011. Ayan. Wow. January 11. Yeah. Kabatch. Halos magkabatch kami. High school Yes, pa ako nun ata. 2011. Grabe ha. Oo. High school pa yata ako Pero nun. parang kahapon lang yun eh. Parang nung isang linggo lang. Sobrang bilis ng ng oras, ng panahon. Parang kailan lang. Yes. Napunta ako dito as a teacher. Wow. Talaga nag-apply ako from direct hiring ng Philippines. Pinadala kami dito. Yan, sa isang napakagandang school dito na nagbigay ng opportunity para maging guro, to become a teacher here. Yon. And then Walaan ko yan. Sige, UIPS. hindi. Ay, okay. TPS. TPS. Hindi din. Hindi siya Filipino school. Mali. Yan, ano? Yan, yan. Clue. Ito, Ganyan na. Ayan. Outstanding school siya, actually. Ah, okay. Kaya, napaka-blessed. Super blessed na may accommodation, may Wow. tapos yung timings, hanggang lang. 2 p.m. Oo, yan. Alas 2 lang, 1:40. Uwi na At kami. maganda yung teacher, no, dahil pag bakasyon ng mga bata. Bakasyon din sila. Exactly, ang daming oras. Ang Hindi dami. ako sanay ng ganon. Kasi sa Pilipinas, umaabot ako hanggang alas 11 ng gabi. Totoo. Alauna pa ako makakarating ng bahay kasi meron pa ako mga tutorials Totoo. sa Makati, sa Totoo. Taguig, sa... Alam ko yan, yung nanay ko Yes. teacher. Kaya, Ganun. Saan ba kayo sa Pilipinas? I mean, alam na namin pero for the knowledge. Ayan, San Pedro, Laguna. But then, doon ako pinganak pero ngayon nakastay kami sa Alabang, sa Muntinlupa. Alabang. Muntinlupa. Ika nga ni Andrew E. Alabang Girls. Alabang girls. Sa Di ba gilid Tagalooban? kami ng Alabang Girls, walking distance. Ayan. Kapitbahay. Yeah. Philinvest City, yan. Mga taga Philinvest City. Shoutout po. Yung parang ang Philinvest, pag if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, Ma'am Loy, yun para sila yung pioneer ng parang pioneer ng mga real estate sa Yes, kasama sila kasi napakatagal na rin. More matagal ko nang siya, narinig 6 Yung years. SMDC, matagal na rin ba yun? Actually, matagal na rin. Marami namang mga companies ng mga magkakapinsan-pinsan lang sila. Actually. Buti hindi nag-away sa lupa-lupa, no? Most of them, hindi Filipino. kasi sila magkapatid. Filipino-Chinese sila. Filipino-Chinese yung... Filipino-Chinese. Oo, mga magpipinsan din yung mga... Chinese lang yung mga yun. Yes. Ni hao. So, Ni hao ma. di ba yun yung nakaka-think na
Filipino-Chinese. Sila yung naghaharing. Otto bro, si Tan. Bakit kaya? Natanong nyo bakit kaya sila? Hindi tayo tinuruan ng walang subject sa eskwelahan ng business. Ang galing, galing. Ngayon, Miss Loy, bago tayo dumako sa usapan sa real estate, dahil nabanggit namin kanina, member din kayo ng Kikoman Films. Yes. Walk us through your journey, how you started sa Kikoman. Talaga. I am so blessed and thankful sa opportunity. Yan, na nakapasok ako na pakilala sa akin ng isang tao ang Kikoman Films. Nakita ko lang siya sa FB post na sila talaga yung nag-gather ng award. Hinakot nila yung awards sa Kalayaan. So from there, sabi ko, ang saya, parang ang saya-saya nila. Sabi ko, may acting pala dito na naghaganap. Sabi ko, ito yung passion na naiwan ko dahil kailangan kong kumita ng pera na hindi ko nagawa. So I'm so blessed na yung tao na yun, bigla siyang nag-announce ng may workshop. Workshop. I'm from batch 2. So, umattend ako ng victory party nila. And then, doon ko nakilala yung mga members. And, nag-underwent ako ng training ng workshop. And from there, napansin naman yung natin, bida-bida natin, eksena, yan. So, nakita. And then, nabigyan talaga ng opportunity. Actually, lahat naman, no? Na magkaroon tayo ng film. Yun. So, thankful ako kay na Direk, yan, yung ating production team, and napaka-saya ng family na. Alam mo, Rach, di ba, nung sabi ko nga, during the last recording, I was given a chance to attend then and do a content sa one of the workshops ni Kikoman. And then, di ba, always open ako na, oh my God, yung mga talents ni Kikoman, on the spot. Walang motivation. Iyak, sigaw. Parang ganun lang, parang light switch lang na inon. Oo, may switch lang na inon. Ang gagaling. Of course, no, they will not be like that. Hindi sila magiging ganyan kagaling without the guidance. Yes. Iba din talaga si Kikoman. Super. Iba din si Francis Gazer. Oy naman. Ibang-iba. Hindi nyo mananakaw ang utak ni Francis. Grabe mag-motivate. Yan, sa mga sa mga nakapanood pa lang ngayon ng Petox, check niyo po yung video, yung episode namin na nag-guest din namin. Si Direk. At saka watch out din sa sa vlog ko, nandun po yung yung Na-upload na ba? Volkswagen. Hindi pa. Okay. Pero tapos na yung first part. Okay. So yun. Ayan. So, ma'am, ano po yung naging deciding factor mo? Bakit ka nagpunta ng UAE? Di ba pa, sa na-mention mo a while ago, nagti-teach ka na sa Pilipinas, and then all of a sudden there was this opportunity. Yes, dumating sa point na licensed teacher ako sa Pilipinas. Ang dami kong racket. Tutorial. Alauna na nga ako umuwi. Partida kahit buntis ako, tumatawid ako sa tulay ng Australia, ng Makati. Ganun yung ko na Yung hassle mo. hassle ko. Why? Ang lalim ng dahilan ko. Kasi, hindi naman tayo pinalad sa ng ganyan. Yung buhay na princess, Disney princess. Kaya nga nila not born with a golden spoon. Oo. And siguro dahil na rin na lumaki ako na kilala ko yung pera hindi ako sanay sa everyday ko wala akong earn. Oo, kasi madaling araw pa lang nasa tindahan na ako sa Alabang, sa palengke talaga. So sabi ko, hindi pwedeng ito. Lagi akong futuristic na itong tinatrabaho ko ngayon, ito yung para sa 5 years na susunod. Kasi alam kong may always crisis, especially sa sitwasyon ko. Kasi yung may isa akong anak na special din. So, may din siya, may retinopathy. And at the same time, talaga, wala na siya nakikita. Kasama pa yung autism doon. And speech, asking totally. So, ito yung, tatlo yung anak ko, So, ito yung push sa akin na lumipad dun sa land, and the confirmation was given syempre sa atin ng Lord. Sabi ko, tutuloy ba ako? Iwanan ko ba doon talaga? Para akong si Isaac na nag-aalay ng anak. Talaga ba, Lord? Papuntahin mo ako. Pero ang pangako niya is
ilalagay kita sa bansa, doon kita i-bless and you will become a blessing as well sa maraming tao. Pinanghawakan ko yung promise na yun. Yun. Nandito si baby? Wala na, sa Pilipinas nasa sila. Pilipinas sila. Hindi ko sila mapaghiwa-hiwalay na tatlo kasi nga parang sila na yung mata nung anak ko. Ganon kabigat. Yun yung lalim. And imagine that na I need to go back na paano kung mawala na ako ng trabaho, sinong magbabantay? Saan kami kukuha? So I need na kahit ako, nasaan ako, nasa pamilya ko, nagsisimba ako, uma-acting ako, merong pumapasok na income. Kana income. Mr. If you don't mind, how about yung daddy? Hindi nila... Pwede wag na yun. Sige. Kaya medyo dahan-dahan akong tinanong eh. Salamat sa mga anak ko. Matatalinong mga anak ko. Oo, Honor oo. sila. Ayun. Thank you. Salamat na rin. Salamat Thank you. po sa blessing. Grateful naman. Napakatalino kasi din naman ng ama. Ano, kaya Ayan. Ah, hindi so, lang talaga align. Oo. Ayun. Okay. Next question. Next question, Question. yes. Being sa pagiging part po ng Kiko Man film, ano yung mga naturo at saka mga nailabas sa'yo ng Kiko Man film? Like, Bitong ka. Ayan. No kidding aside, so ang Kiko Man Films, makikita mo doon yung disiplina. The discipline namin na kapag sinabi mong ang call time ni Direk ay 7 o'clock, hindi 7 ka darating, late ka na noon. Hindi ka darating ng 7, you're late. So yun. So napakalaking impact nun sa amin na parang nanginginig pa kami, kailangan nandun na tayo ng 6:30 para ready na. Dumating nga kami nung workshop, talagang bago pa that time. And ako mismo yung kinakabahan sa mga mag-workshop. Huwag kayong malilate. Talagang sinabihan na namin sila. So, yung napaka-importante ng oras kasi yung time na hindi na natin maibabalik. And it's a respect sa mga taong kausap natin. So, yun yung napaka-laking bagay that you need to show up. Not on the same day na mag-excuse ka na hindi ka darating. So, siguro yon. And at the same time, yung talagang yung respeto, the respect sa bawat isa. And you treat everything professionally. Yes, pamilya kami. Pag kami wala sa shooting, makikita mo yung talagang bardugula namin. Oo. Nakikita ko nga sa group. Saya nga. Kita nyo ba? Oo, yung mga picture na sinishare after the weekend. Lumalabas sila. It's a family. It's Yes. actually a family. Oh. Doon nga mismong na yun, nung workshop na yun, sabay kaming dumating ni Box. Tapos sabi ko kay Box, ang aga natin, wala pang alas 7. Baka tayo yung una doon. Mauna. Sabi ko, mag-selfie nga tayo, send natin sa group chat na, oy, ang aga namin, nandito kami. Pagdating namin doon, nandun sila lahat. Nauna na pala sila. Kami pa yung huli. Kami pa yung late. Ang call time 7, tapos nandun na 7:45. 7:45. 7:45 ba? Oo, 7:45 ang call time. Tapos, nandun na tayo ng mga 7:30 ata. Hindi, before 7. Before 7. Before 7, nandun na kami. Hindi, ang call time natin nun sa McDonald's is 7. Tapos, 6:45 nandun na tayo. Oo. Tapos sabi mo, ay, ang aga natin. Mag-selfie tayo para send natin sa group na nauna tayo dito. Nandun na pala sila. Nandun na sila lahat. Yes. pagpasok nyo, naka-ready na pala si lahat. Direk. Kabahan ka na pag naunahan ka ni Direk. Dapat maunahan mo nang dating si Direk. Ganun. Which is a good thing. And automatic pag hindi ka na dapat utusan kahit sa pagsasalita, diretso, go. Yun. Wala nang Automatic, walang keme. Ngayon, Miss Loy, siguro pumunta na tayo sa real estate. Yan, sige. Paano ka napunta sa doon sa industry na yan? Yun yung paano ka nag-decide na pasukin ang ganong side hustle? Okay. So, Side hustle ba? Side hustle. side hustle. So, siya, ang lalim nung babalikan ko. Way back college, kasi ako, self-supporting. So, nakatapos ako ako ang nagparal sa sarili ko. Though, OFW naman ng father ko, pero ayaw kong yung burden na yon. So, ang ginagawa ko,
every time na may sem break, uma-attend ako ng mga ganyan, ng mga seminar. And naalala ko pa noon, naatinan ko, alam niyo yung property na napakamahal sa Laguna that time is 1M lang. Na ngayon ay umaabot ng 32M. Wow. 1M lang yun, doon lang, parang hindi naman ako nakabenta nun, pero open na yung ko doon. And knowing na yung mother ko din, connected din sa real estate nung college pa ako. So, So parang nakikita-kita nakikita mo ko na. So, gusto ko na sumama, ayaw lang ako sama, bawal daw, kamag-anak, ganyan. Ay, ganun, gusto ko na siya. And then, napunta ako dito sa UAE. Sabi ko nga sa inyo, 2:00, uwian na. Uwian na. Exactly. Sabi ko, anong gagawin ko? Hindi ako sanay. Tapos, that time, hindi pa ako nag-tutor naman ako that time, pero hindi pa rin sapat. Kasi, mayroon pa rin akong oras sa gabi. Matagal ako matulog sa gabi. So, umattend ako with the baon na gusto kong mag-invest. Kasi alam ko na bago pa ako umalis ng Pilipinas, nakita ko na yung ganda ng real estate. May idea Hindi ka ko lang magawa sa sweldo ko, sa salary ko, hindi siya cover. Nung dumating ako, hinanap ko, nakita ko sa post, sa West Zone, may nakapost lang. Walang nag-invite, pumunta ako sa office. Yung iba katakot-takot ng test. Ma'am, nasa na kayo? Ako yung talagang humanap kung saan yung office. And then from there, nakinig ako dun sa financial literacy, and at the same time, nag-action ako. Kasi nakita ko ang ganda. Ito yung makakapagbigay sa akin ng freedom. So from 2000, dumating ako ng 11, di ba? 2013 ko siya in-start. And then, nung nakita ko yun, every night, pumupunta na ako. And from there, 6 yung laman ng Facebook ko, dumami na dahil ang dami ko nang nakikilala. Umabot na ako kung saang lugar na hindi ko alam. Nakarating ako ng Al-Ain. Akala ko ang Al-Ain malapit lang. Sumakay ako ng 8:30 ng gabi ng van dito sa may Bird Dubai. Yan sa may, di ba? Ano yan? Parang terminal. Sa terminal sa Garwood. ano yun? Al-Gubayba. Yes. Sa Al-Gubayba. Dumating ako mag-aalas 12 na ng gabi. Malayo. Sabi ko, tapos walang kakilala. Saan ako dadali ng taxi? Tapos walang hotel. Sabi ko, saan ba ako? Dumating ako sa ganon. Para lang ma-meet ko yung isang client na hindi ko na-meet that time. Kinabukasan pa nag-stay ako. So nag-stay ka doon sa Al-Ain? Sa Al-Ain. Walang kilala. So, baon ko lang yung sinabi ng taga-Pilipinas na kilala niya to na nurse. So, from there, marami nang nag-connect sa akin ng mga nurses na sila yung nagbigay ng napakaraming sales sa akin. Kaya, from there, from referrer, buyer, referrer, ang mga umagat hanggang nabigyan nila ako ng position ng managerial. Anong year po ito na? So, 2013 ako nag-start, no? So, 2014, 14-15, kasi nagtap ako 15 na 2015. Yun na yun, yung buong international. So Ma'am Loy, take us back to that exact day when you made the first close deal. Ay, grabe, yung first close deal ko, alam niyo saan galing? From a stranger. Kasi kumakanta ako na backup ako noon. So nagpapaprint ako ng Flyer. ng kanta. Doon sa MOE. And then yung si Kabayan, yan, shout out. Siya talaga yun ang buyer ko. Nakikita nyo, sikat din yun dyan. Ngayon, may business na siyang sarili. Merong flyers na ganitong kaliit sa bulsa ko. Inubod ko sa kanya. Yan lang, baka interested ka na wala ka pang investment sa Pilipinas. Ganun lang, connect lang. Hindi mo lang push, walang naman. Hindi ko nga siya tinawagan Tapos nung nasa office na ako, may tumatawag sa akin. In-invite ko siya. So, sabi ko, punta ka dito kung interested ka. Niya, hinahanap kita, hinan ko yung number mo, ganito, ganyan. Siya yung unang sale ko. At the same time, di ba yung reservation, that time, bahay ang kinuha niya. 10,000 pesos. Kulang ang pera niya. Alam mo ba, ako pa nagbigay ng 500 dirhams. Inapunuhan mo. Talaga na yung tiwala, ewan ko, binigay ko lang, parang sige, para lang makakuha ka ng bahay. Kasi ang tagal ng OFW, wala pang bahay. Sabi ko, ako dito, dumating ako, yun agad ang in-start ko. Sabi ko, bakit? So, binigay ko, and then from there, nagtuloy-tuloy yun,
turnover na. And yung bahay na yon na turn out na pinarentahan yun Ah. sa Cavite. Na, Oo. laki din ha, 10,000 din yung parenta Oo, niya. diba? Oo. So, yung parang binabayad. Nakakatuwa kasi ay ang sarap ng feeling, priceless na ay ang tagal nyo pero ikaw yung naging way. Oo. Tapos yung property niya talagang nandyan. Nice. Your turn. Hindi, Parang tulala ako ngayon. Okay ka Naiyak lang. hindi Diba? sa Finland, hindi pinakikinggan ko kasi si ma'am. Totoo naman yung sinasabi niya, meron dito mga 15 years, 20 years na OFW, especially sa mga nagtatrabaho sa bahay na umuwi na nag-for good na sa Pilipinas pero wala silang bahay. Kaya nakarelate ako dun sa sinabi niya na pagpunta ka dito, unang-una kong inasikaso yung magkabahay si ma'am. Ganon din kasi ako, di ba, 3 years pa lang ako dito sa Dubai, pero yung bahay ko patapos na rin. Lahat ng pera doon ko dinadala. Makautang ako kung sakali. Bibigay ko doon. Kasi hindi naman habang buhay nandito tayo. Tsaka ayoko magtagal talaga sa abroad. Ay, Yun lang. parang oo. Ayaw mo magtagal. Pero Pero 3 years na lang. tumagal, di ba? Pero- Yun nga yung sinasabi ko sa kanila. Mga dating rosas ngayon ay pasas. Hihintayin nyo na yun. di ba? Dating rosas ngayon ay pasas. So, sabi ko parang naging member na ako noon na kasi 2013 ko pa yung sinasabi sa kanila. Ganyan din ang sinabi ko. Dati ako ganyan din ako. Diba? Tapos 10 years later, 2 years, 16 years later. Oo, sabi ko, tsaka na lang kasi ang mahal. Ganito, ang mahal naman, ang mahal. Tsaka na. Sabi ng one eternity later. pero gusto ko yung sinabi ni magandang ipaprint sa t-shirt. Oo nga, no? Dating rosas, ngayon ay naging pasas. Oo. OFW things, no? Oo. Doon naman sa mga ma'am, sa mga OFW natin na nagdadalawang isip na kumuha ng investment like real estate sa Pilipinas. Ano yung mga common na naririnig mo sa kanila, ma'am, sa pag-hesitate nilang kumuha ng ano? Surely sa tinagal-tagal ko, ang dami ko ng stories na nadinig. Doon sa nag-action at sa hindi nag-action. Difference lang is the mindset. Money blueprint nila from the beginning. Yung iba kasi is hindi sila namulat ng may ganong investment. Hindi sila na-expose. Diba, ang pinaka bottom yan is ano yung kinalakihan mo? Ano yung blueprint mo? Kasi marami tayong mga pinapaniwala ang mga beliefs na simple lang ang gusto ko. Kumain lang ako ng 3 beses sa isang araw, okay na ako. 2 taon lang ako dito, uuwi na ako. So yung mindset na yun na dun sa isa na ang mindset niya is mayaman. Ang mindset niya, deserve ko to. Ayoko mangyari sa akin yung nangyari sa ganito. So dun siya. Yun yung nagdidictate sa kanya, sa kanyang decision making. Your decision is equals your destiny. Laging ganun. Kasi merong sabi ni Kuya na mga nasa bahay. 2 uri yan eh. Meron ako din kakilala, nasa bahay din nagtatrabaho. Marami sila ha. Mga naging kaibigan ko na. Pero alam mo ba, ang properties nila, bilangin mo. Madami. Pero pareho lang sila ng pinagtrabahuhan. Pero yung isa, wala. Yes, maraming malaki ang sweldo, Pero wala nga. pero wala. Nanay. Merong average ng sweldo, bakit meron? So, meron din namang malaki din yung sweldo, ang dami pong properties. So, nasaan siya? Nasa mindset. Yun yung magdidikta sa kanyang decision. And whatever your decision is, yun yung magiging destiny mo. Siguro the hardest battle talaga in that the ika nga nila yun hardest battle nga is how to influence yourself in differentiating or i-encourage mo yung sarili mo ano yung short term sa long term. Kasi yung ganitong investment is a long term investment. Yes, long Hindi siya- term. Para yung nag-asawa ka. Oo. Ang mga usually kasi napapansin ko sa mga OFW or those who would want to invest is tinitingnan nila yung ano lang mangyayari bukas. Hindi nila tinitingnan yung anong mangyayari Sa after a susunod na year taon, or 2 5 years years. from now. Oo. So yun yung parang bottleneck. Yun, bottleneck. Oo. Sa akin kasi, nilalagay ko siya sa practical, sa biblical, sa yun yung tinuturo ko din sa kanila. Kasi, parang umiikot lang yan, physical, mental, well-being mo yan eh. Pag wala kang pera, hindi ka masaya eh. Hindi mo pwedeng sabihin na masaya na ako na kumakain ka lang ng 3 beses. Hindi, kasi
yung simpleng sinasabi natin, hindi simple yung nasa paligid natin. Ang anak mo ba kapag nagpunta ng Disneyland, hindi ba magiging masaya? Di ba masaya? Masaya. Anong kailangan mo doon? Pera, di ba? Yeah. And sige kuya. And mind yung mga kapetoks, the main reason based sa yung in-study ko sa one of my thesis, the main reason why yung mga OFW na nagsasabing 2 taon lang ako dito, 3 taon lang ako dito, Hindi uwi na totoo ako. yan. Hindi nangyayari. It's because, number one reason, nahihiya silang umuwi dahil wala silang na-invest. Nahihiya silang umuwi dahil baka sabihin ng kapitbahay, nag-abroad ng 3 taon, wala namang naano. Correct. So yun. Yun yung main reason. Tsaka yung pera nila, hindi kasya. Na-compute na nila. Walang iuuwi. Diba? So, ano yung solution? We have to find solution. Pero ang property, ang real estate, depende kasi kung ano yung capacity mo to invest. Hindi pwedeng, ay gusto kong bumili, bibili ako. Hindi lahat binibigyan ng property. Hindi lahat pasok sa ano. So, kung itatanong nyo sa akin, kailangan ba lahat bumili ganito? Depende sa'yo din. Hindi lahat ng OFW kaya. So, kung ikaw yung seller, pagplanuhan mo talaga, and napaka-importante that your seller will qualify you. Siguro yun yung red flag na kapag ang seller mo or yung nag-inform sa'yo, hindi ka qualify. Dapat qualified Oo. ka. Meron kasi mga seller, Ma'am Loy, na basta makabenta lang, no? Yeah. Yung, ang ending, hindi matutustusan ng bumibili yung mga dapat bayaran. Yung mga naghahabol lang ng kota. Oo. Yes, yes, yes. So, yung mga ganong bagay, Miss Lloyd, di ba, napakalaking decision yan. Yes, it's a big decision, pero kailangan mong gawin. Oo. Paano mo siya makukuha? It's not that, hey, hindi ko kaya, hindi nakukuha. Kasi pag yun na yung sinabi mo, from the very beginning, hindi ka talaga makakuha. Kaya kita kina-qualify para may gawin ka sa sarili mo. Na para ma-afford mo to kasi para sa'yo to. Let's say, ito yung mga pagkain nandyan. Ang dami, di ba? Para sa'yo yan eh. Pero, yung kamay mo, ikaw ang kukuha, ikaw lang nag-i-compute mo. Hindi pwedeng, ay, hindi para sa akin yan. Kunwari, may straw ka na mahaba. Yes. Parang higupin mo sa... Gawa ka ng paraan. Gawa ka ng straw. Ganyan, Magagawa ka ng hindi ko straw. mahawakan, mainit. Anong gagawin mo? You have to do something. Yun siya. Pero bilang agent man, paano mo na, kasi nasabi mo nga na isang malaking decision to at hindi biro. Baga dahil commitment talaga, isa na pang matagalang commitment. Yes. Tapos the same time, nasa abroad kayo. Ang property is nasa Nasa Philippines. Philippines. Paano mo nabibuild yung trust between you and the buyer para ano yung mga... Napakalaking factor yung ano, connected kayo nung buyer mo. So, nauna lagi yon na alamin mo sino siya, ano siya. So, bago kasi magpa-invest, talagang may qualification, may financial, ano ka na. And you have to connect. Empathy. Pag wala ka empathy, kasi ako, sabi ko nga, yung mga OFW rin ako. Hindi ako galing doon, nakokota, pupunta dito, bebentahan kita. I'm an OFW. Alam ko kung ano yung pakiramdam na kumita. Sa Alam ko abroad. yun, sa abroad. So, dun ka magsisimula. Connected tayong dalawa. So, from there, nakakatuwa kasi ang goal dyan, hindi lang isa yung mabili niyang property. So, umuulit sila. Once na natikman nila, bakit? Sabi ko, minsan, hindi pala bahay ang kailangan kasi nandito ka. Sino mag-aasikaso? Pag pinatirahan mo sa... Pero ano na lang, sa kamag-anak, sabihin na natin, hindi mo yan masisingil. Hindi mo na yan mapapaalis. Meron akong buyer, teacher ko din na hindi niya na napaalis. Yung talagang, sabihin natin, Inangkin na, kapatid. no? Oo, at hindi na rin nagkaroon ng drive yung kapatid na magkaroon ng sarili. Oo, kasi may tinitira siya. Knowing na meron silang income din. Hindi na. Kawawa yung OFW dito, hindi niya. So, ano yung talagang kailangan mo? Ang kailangan ng OFW is the passive income while nandito ka. Let's say, hindi talaga 2 years na nandito ka baka 10, 15, 20 years. So imagine, ilang taon na rin ako dito. Kung hindi ko siya ginawa, biro mo,
wala akong parentahan sa Alabang. Pinarent ko yun. Yung ano mo kanina, di ba ba? Ako, ang ginawa ko, kala ko rin bahay. Nung nakinig ako, ay, kailangan ko ng passive income. Kailangan ko na isang ako na magtatrabaho muna, sabay kami. So, gagawin ko siya. Pero ang salary ko na that time is like 3,000 per month. Hati talaga yun. Yung 30, hindi 30%, half talaga nun napupunta doon para lang makuha ko siya. And then after the down payment na turn over sa akin, dahil hindi naman titira yung mga anak ko dahil nandun sa Laguna. Laguna. So, rental income. And the whole yun, nung napakaganda nung nandito yung talaga yung mga Chinese na yan, na parent ko yan. So, wala na ako nilalabas. Kasi ang monthly that time is 14,000 pesos. Ang rent ng property is 21,000. For the whole, sabi ko, tumubo pa. Oo, tumubo ka. And then, kumuha ako ng parking. May mga offer ang mga developer, especially ngayon, ay share ko, 10 years, you don't need ng bank financing. You don't need ng wala kang kasi meron itong mga hindi nga qualified. Sabihin na natin maraming hiwalay. Paano ka kukuha sa bank? Hindi ka papasok sa So, bank. yung Kailangan mo yung perma. Wow. Or magsi-60 ka na at the end ng 10 years, 15 years, computed mo, hindi ka na rin papasok sa bank. So, yun yung minadali ko. Sabi ko, ay, nasa na pala ako. Nasa verge na ako dapat nag-harvest na ako kasi dumating ako dito. Hahap ng age ko na, ay, late na talaga ako. Yun, yung urgency, sense of urgency ko. Ginawa ko siya and na-fully paid ko na siya. Wow. Alam mo kayang na-fully paid? Panahon ng pandemic. Yung iba, nagbabagsak ng property nila. Ako, pinuli paid ko yung property at kumuha pa ako nung Nung isa pang nung property kasi pandemic. mababa. Yes, kasi mababa doon ang mga promotion. Kayo ganyan kami. Ganyan, easy. Oo. Yun yung time, perfect time. Ngayon, crisis, perfect time. Ay, on the buyers. Tamang time. Oo, ito yung tamang time para kumuha na. Tsaka sa pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, di ba, kung kumuha ka ng property na hindi ng profit, hindi nag-gain ng profit, parang liability pa siya sa iyo. magiging- Magiging liability mo kung hindi mo siya kailangan ngayon at wala kang yun yung tendency na mabibitawan mo yung property. Kasi ikaw lang yung Kaya dapat money making mag-generate siya ng mag-generate siya ng income para sa iyo. Ayan. Ito Ma'am Loy, on a buyer's perspective, kasi na we have heard already about how you were able to penetrate the market on a seller's perspective. Now, on a buyer's perspective naman po, if you can highlight or give me at least 3 major things that I would need to consider sa sarili ko before I buy a property. Ko-consider. Maraming interested pero they're not willing. Ano yun? Nag-get nyo yun? Maraming gusto magka-property pero hindi sila willing na gawin yung rolling of the sleeves. Kasi sabi ko nga, para ka nag-aasawa dyan. Alam mo na may darating na crisis. Kapag nagka-property ka, let's say, wala ka na talagang pang-cash mag-i-installment ka talaga as an OFW kasi magpapadala ka pa. Unless may mga naka-imbak talaga sa bangko. Kung may naka-imbak ka sa bangko, wag mong patulugin dyan. Hindi yan ang tubo niyan, sabi nga nung isa kong buyer na nasa, na ngayon, shout out, Ma'am Shoni. Sabi niya, Ma'am Loy, pinang-Jollibee lang namin yung tubo ng bangko. Dito, Ma'am Loy, Kulang pa sa Jollibee. kulang pa yung pinubo. Wag mong patulugin. So, if you have that amount, invest it, grow it. Sabi nga, yung meron akong mentor din na pastor. So, ang age natin is 20, OFW. Ang natatapos yung life natin, like 90, sabi natin. Para ang mid niyan is 45 years old. Yung 20 mo to 45, yun yung planting season mo. Doon ka dapat nag-invest. Yung mga bata, mga Gen Z ngayon, ang sarap ng posisyon nyo, single ka, panalo yan. Tapos makikita mo, lahat natututo na, digital. So, planting mo yan. Para pagdating ng age 45 mo, Harvest na. harvest ka na. May 15 years pa pala ako para Pagtanda, mag-harvest. hindi na
Nagbilang. Ang nangyayari kasi bro, pag nandun ka na sa 40 pa, di ba, Mm. parang ang nangyayari, yung anak ko naman substitute. Uy, Oo. ikaw naman dito mag-abroad. Ako naman uuwi, ako naman padalhan mo. Mm. Sana. Tsaka, pag ganong age, Ma'am Loy, may part ka na sa kinikita mo na binibigay mo na sa health. Yes, Oo. dun ka na. Kaya nga sinasabi na, bakit ikaw puro ano ka dyan? Lagi kang laman ng ganito, ng Oo. clinic, ng Ng ganyan. gamot. Kung ano-anong gamot na iniinom mo, sabi ko, alam mo ba, yung tinrabaho ko nung nakaraan, Oo, hindi ito na. nyo alam kung paano ginawa Ito na. Nagdadrama na. Gapang, as in, isusubo mo na lang. Ibibigay mo talaga sa anak mo. Uuwi ka ang as in, isa na lang ang hindi talaga pumipirma sa akin. Wala akong ganyang eklabum na mag-ayos ng sarili or what. Talagang sa mga ano mo lang, concerns mo, responsibilidad mo. Pagdating mo ng ano, pag wala kang ganito, paano? Oo. Tito, sige. Turok ka dyan. Pag uwi mo, anong meron ka? Meron ka pang pansustain yan? 'Di ba? It's either dalawa lang ang kwento naman ng OFW. Buti na lang. Nakinig ako or Sayang, sana nakinig ako. sayang. So, pili ka ng story mo. Pumapunta yung story. So, yun talaga yung parang number one, Ma'am Loy, no? You have to be willing. Willing mong gawin yan, whatever it takes. Kung kulang ang sweldo, yun, mindset natin. Pag ano yun sabi natin, yung kumot ay maiksi, tayo ay mamaluktot. Mamaluktot. Mali. Pag maiksi ang kumot mo, dagdagan mo. Mm-mm. Pag maiksi yung kumot, kung patay na yung kabayo. Ay, hindi. Malibang. Iba yun. Aanuhin mo pa ang damo kung Oo, diba? ayun mo pa yung damo Patayin kung ang maiksi ang kabayo. Tama kumot. nga naman. Kung may tela naman, dagdagan mo, di ba? Dagdagan mo dagdagan. yung tela. Huwag kang Diba? makontento. Huwag kang Yes. makontento kung anong meron ka lang. Oo. Kasi why? Ipinlace ka na ni Lord dito. Lumayo ka pa sa pamilya mo, nandito ka na. Oo. So, you are a blessing. Exactly. So, treat your investment as a blessing. That may second thing. Kung gusto mong talaga, maging maganda yung perspective mo habang nag invest ka na maitutuloy mo, treat your investment as a blessing, not as a burden. Mm. Yung mga W din kasi, no? Kala nila gastos yun eh. Gastos, naku, mababawasan yung padala, ganito, ganyan. Oh, may sale pa naman ngayon sa Jordan. O, diba? Sasabi, Di ba ganon? sabi nga ni ma'am, kung may kliyang kumot, dagdagan mo. Oo. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Kasalanan mo lang pag namatay kang... Mahirap. Of course. Yes. Kasi ibig sabihin, wala kang ginawang step. Step para sa sarili mo. Mm. Lahat, yun. So, tinuturoan natin din, kahit yung mga buyers, sabi ko, para hindi may makatulong din sa inyo, sa investment nyo, share it. Kasi natikman nyo na eh. Kasi marami naman tayong investors na hindi lang isa yung kinuha nila. Pagka-turnover, kumukuha ulit ng bago. Kasi nga, hindi naman, Tuloy-tuloy na. tuloy-tuloy eh. May nagbabayad na dun sa property nila at nakita nila kung paano tumaas yung presyo from 1M lang before na mga studio na property, ngayon 6M, 5. Pag may nakita kang mga 5M or ano, Swerte ka. na. Kung may pang-cash ka, may makukuha kang 4M, 3M. Cash. Okay na. Meron ako dito. Ganyan, cash yun. Ay, So, nandun sa kabit na sa isang pantalo. saka ano, marami kasi, kung may pang-cash ka, cash is king nga eh. Kung talaga nag-ipon ka, may perak sa bangko, kaya mo bilhin yung isang bigsakan. Pero kung installment, talagang syempre, mga interest yan. Sa mga first timers. Oo. Pero ngayon nga, sabi ko nga, meron mga offer ngayon na 10 years to pay, walang interest. Parang nag-reserve ka lang ng isang unit. Bayaran mo yung yung 2 months deposit, 1 month advance, then off to go na. Oh, Pagka Parentahan pinaparentahan siya, yung rent na yung magbabayad doon sa remaining. Hindi naman lahat. Sabi nga, ang rental is a bonus. Bonus yan. Pero part of it, half of it, saan ka talaga kumikita? Sa appreciation value. And it's a legacy to your generation. Kasi ikaw, may limit. Yung iba nga, sabihin ko na, no? Sabi na, ayaw ko mag-invest kasi may 50 years. Sabi nila, 50 years lang yung condominium, magigiba na. Yun yung mindset na naman, di ba? Saan yung nadinig? Sabi nila,
Hindi ko hinahanap. Sino sila? Sino ba si Nila? Ang tagal ko na nahanap ni Nila eh. Hindi ko nahanap. Kaya di ba, na ano tayo na hindi nag-i-invest ng condominium. Blueprint pa rin. Walang nag-share kung bakit. Kasi naman, maliit, ganito, ganyan, may condo juice, may ganito yan. Pero yung iba naman, ang daming kinukuha, bakit? Kumikita sila. Oo, kasi nga, pinaparente na yon yung appreciation value na sa city. Eto cite ako ng real life story. May buyer kami before ng 2017. Ang nakuha niyang property is in Makati, 2.7. And then, gusto niya uling kumuha ng property. And then, ng business at the same time. Sabi ko, gusto mo pera? Kasi sa bank din ako nag-a-assist din ako sa bank loan. Sabi ko, gusto mo ng pera, cash? Ano, Ma'am Loy? Sabi ko, ganito, itatop up natin yung property mo na nasa ilang taon pa yung kulang mo. Ma'am, meron pa ako mga 5 years na natitira. Pa-appraise natin yung property mo. In-appraise ang property. Pinasok namin yung document. Same. Habang may kapangyarihan pa yung passport mo at saka yung trabaho mo dito, ipapakita natin sa bank. To cut the story short, na-approve from 2.7, ang appraisal ng bangko ay 7 million. 7 something, 7 million. December, ang saya niya. In-apply namin ng start ng August yun nung nag-check kami. So, natapos niya. By December, ito na. Ma'am, nakuha na namin. Magkano binigay sa ng bank? 4 million. Cash. O di natapos yung ano niya. Yung kanyang property na yon na naka 2.7 na tumubo na pala, na pinaparentahan niya, na wala na siyang binabayaran doon sa bangko kasi may renta, kasi mura niya nga nakuha. So talagang wala talaga siyang binabayaran. Panapat talaga yon. Dahil ngayon ang mga property, sabi ko nga 6 million na 7 million mga studio, ang nangyari doon, 4 million cash ang binigay sa kanya ng bangko. Hindi na kukunin yung ano niya. Nandun na nasa bangko na may 5 years. Pabinigyan na lang siya sige ma'am, bigyan ka ng 4 million. Alam mo, nagawa niya sa 4 million. Nakakuha ulit siya ng manibagong unit. Bumili siya ng truck. Bumili siya ng resort dun sa Zambales. Dahil dun sa 4 million. Sino magbabayad ng 4 million top up? Yung renta niya. Yung renta niya at lahat ng nakagawa niya. Ng Tatlo pa. Businesses. Wow. Nanganak siya. Oo nga, no? Yun. Ito yung side talaga ng real estate na na maganda talagang pinag-uusapan kasi actually yung sinasabi ni ma'am, meron nag-rent ng 2 months sa amin nun dito sa na real estate din siya, ma'am. May mga sinasabi rin siya pero hindi kasi nasa tao din kasi kung magiging interesado yung tao. Parang hindi ako nakikinig sa kanya pero ganun na ganun yung sinabi mo, ma'am. Yes. Yung kaya sabi ko parang sinabi ni Dave to nung minsan, sabi ko last year. Kaya sabi ko maganda talagang anuhin tong real estate. So, hindi ka lang sa rent umaasa ng kikitain mo. Yes. At saka yung kung iniisip nila walang magmamanage ng kanilang mga properties, may mga leasing sa Pilipinas. Oo. So, mostly lahat ng yung mga sales ko ng mga condominiums, kasi ang mga buyers ko nga, sabi ko sa inyo, mga nurse, na may mga nasa US na, may mga nasa Europe na, at nandito, ini-endorse ko lang sa leasing. And meron akong sarili ko na handle ko din ng mga units. From, merong galing ng Europe na doon pa talaga bumili, i-endorse sa akin. Yun na yun, minamanage doon. And ang mangyayari lang yan, sa kanilang lang yung 1 month, then 11 months dun sa owner. So, kahit hindi mo na, lahat sila na yan, magpapanotarize ng contract, ng ano Yung mo. ako dati, nag-seminar din ako dati ng ganyan. Kumbaga, sa 12 months na rent, yung isang buwan ang pupunta doon sa nagmamanage. The rest sa sa owner. Pero ano bang mas malaki yung kitaan sa Airbnb or yung monthly rental na? Ang kasi, ang nagmamatter yan is saan yung property na kinuha mo. Yun. Okay. Yun sana yung Location. Lahat ng developers sabihin yan sa inyo, location. Yung Makati kasi na yun, alam nyo naman yan, Central Business District, CBD yan. Kaya, ang appreciation value niyan, mabilis, mataas. So, i-check mo yung zonal value ng area. Ay, taas ng dito, tong location na to. Kasi iba, ang thinking, ayoko dyan, magulo dyan. Yun yung kanilang ay, ayoko dyan, baha dyan. Kami, ang checking ng totoong nag-invest, zonal value. Ano zonal value niyan? Dyan yan. CBD to. Doon ka mag-i-invest. Parang dito, saan maraming
mataas ang property, downtown. Downtown. Pag wala tayong mga budget, doon tayo, Woodbine. Anshuman, doon tayo, urong-urong tayo. Pero ang mataas ang property value at mabilis, doon sa downtown. Sa downtown. Ganun din yun. So ngayon, ang mangyayari niyan, sir, is yung question mo is, ano nga yung question mo na yun? Yeah. Kung ano yung mas pipiliin mo na Airbnb ba o Okay, Airbnb. Kung meron kang tao na magmamanage ng Airbnb mo, let's say ganyan nga, may mag-endorse or merong property leasing na pati Airbnb cover nila, malakas ang Airbnb. Let's say Palawan. Alam niyo naman, tourist spot yan. kung saan maraming tourists Yes. na pumunta. Merong vegan. Boracay. Boracay. Yung pinupuntahan ng mga talaga, or Siargao. near airport. Near the airport. Yan yung mga, katulad niyan, Bulacan magkakaroon ng airport, diba? Or dyan na ililipat yung Ngayon pa lang, simulan mo na. Kasi yan, habang It's a kaya pa constant. ng bulsa mo. Ganun siya. Airbnb kasi is per day. Ang Airbnb may cut. Sila na nagbibigay ng magkano. Pag peak season, tataas yun. Computein mo, sir. Let's say sabihin mo na lang. 1,000 pesos na lang pinaka. Per day. Overnight. Oo. Yung 1,000 na yun, kung fully book siya ng 30 days, magkano? 30K. 30,000. Ang lang doon is merong mga panahon na off-peak, yung Oo. off-season. Kaya nilagay ko na sa 1,000. Pero paano naman kung 3,000 mga peak season? Pag peak season. Natry ko Akapot yan. ka as high as lalo yung mga nasa Isang unit lang BGC. yun. Oo, isang unit lang yun. Meron nga talagang nasa Pilipinas, hindi OFW nandun sa Pilipinas. Shout out, Sir Ariel. Dun sa area namin talaga. 200 plus units na yung hawak niya. Tsaka kay Ate Edlin. Yung mga OFW yan dito na nag-leasing na rin. More than 300 or 500 na. Bato lang kami na bato yung unit. Imaginein mo yon. May hawak kang ganong units ng mga OFW. Kauwi, sila na yung nagmamanage lahat nun. 1 month lang kanila. Si Ariel, ginagawang Airbnb. Nag-aayos pa ng unit. Ang Oo. dami mong magagawang business sa real estate. Sabi ko sa inyo. May classmate ako sa college. Ganun na Oo, meron siyang 10 units sa, I don't know if yung Horizon Hotel, Horizon Residences sa Cebu. Yun yung parang, kasi nasa sentro siya ng Cebu. Maganda yung location. Staycation yan. Yun, Hans. hindi ka mangangambang uuwi ka. Kasi ito, may business na akong simulan. Ikaw na yung mag-handle. And sabi ko nga, pag nandyan ka sa, na yan, ilang building yan, 5, 10 building dyan, tas nandyan ka, ang mga OFW dun pa rin, ikaw umuwi na, hawakan mo yung units nila. Kahit ikaw isa lang unit mo, 2 units mo, So, pero bali, hinahawakan mo to, buhay ka because of them. Pero pag ganun, ma'am, bali, kapag ikaw yung parang naghahawak, ang deal talaga dyan always, 1 buwan yung sayo. Oo. Pag Ganun. annual. Pag naman Airbnb na sila yung mag-open, magmamanage, so may percentage or sila yung nagtumulong sa'yo sa booking, may percentage yan. Sa per booking. Imagine book, no? Kung halimbawa, may hinahawakan kang 12, Yes. 1 month ang sayo. So, meaning to say, buo na yung 1 taon mo. No? Yeah. Number game to. Talaga, alam mo Doon na. sa doon sa leasing. Oo, sa Kumbaga, leasing. pero kung Airbnb, may every booking may Yes. commission lang nila. May commission pag hindi sa'yo ang unit. Pero pag sa'yo unit, may bawas lang si Airbnb. Sa'yo na yung lahat. Lalo yung mga nagpapalawan ng mga units dyan, ang lakas ng kita ng parang kasi Oo, yung every day. akin, 1.8 din per day. Oh, parang, diba? 1,800 per day, Tapos off-peak pa yun, July. Pag may parking ka pa, Oo. panalo pa. Okay. Gusto kong, kasi kanina ko pa iniisip ano po yung pinagkaiba ng Airbnb at saka yung leasing? Pag Parang Airbnb, booking.com. parang hotel. Parang hotel. Okay. Per night yung binabayaran mo. Yes. Unlike sa leasing or rent, parang Na naghihintay ka lang. long term. Long term, Okay. Long term siya, 1 year. Usually 1 year pa. Mas 2 to years 1 pa. year, 2 years. So far yung rental ko doon, kasi may nakuha ako na engineering company based doon nga sa Alabang. So, yung co-teacher ko na yung may nakatirang bahay, so condo na yung kinuha niya. From 2022,
Yung tumira doon na, nandito ako nung nabook ko yun. Imagine, nasa Sharjah ako. Nung nabook ko yun, nahanap ko yung company na yun na nag-inquire sa akin, sinend ko yung proposal. Ito yung unit, yung picture, ganyan, bla bla. Until now, nasa akin pa yung company na yun, engineering company. So, every time lang na may, sila, may mga empleyado, pasok lang dun sa unit. Ma'am Loy, ito. Kasi I'm also talking on behalf ng sa akin din, no? And then also to help out our viewers, mga kapetoks. Kasi one of the factor din kung bakit ang isang buyer end up with not buying, it's because nasa utak nila always yung mapagkakatiwalaan ko ba tong seller na to? Tama ba yung mga sinasabi ng seller na to? Is this seller is just telling me things for me to end up closing the deal? Yeah. So, on a seller's perspective again, ano po yung mga dapat naming tingnan or mga words or mga statements na dapat naming bantayan sa isang seller o mga red flag kamo sa isang seller? Marami namang red flag. Siyempre, unang-una sa lahat, yung company itself. Huwag kang kumuha sa company na hindi mo kilala, wala pang napatunayan. Kasi minsan, maraming nakakuha ng mga OFW dahil mura, napamura. Kasi nga, hindi mo kilala yung company. And yung seller din, sabi ko nga, maraming pumupunta dito just to, meet the quota. Kailangan kina-qualify ka. Hindi ka basta magre-reserve or ibibigay mo yung pera sa tao. 'Di ba? Kasi ngayon ang mga company na ganyan is meron na silang portal. Meron niyang mga bank account na nakapangalan mismo sa company. Doon ka magre-reserve. Ikaw ang magre-reserve. Hindi sa tao. You will not give. Hindi umahawak ng pera. Okay. Ang seller. So, direct, even the payments. Ang mga payments ngayon, pag nagbayad ka din, is make sure na tag, na post yung payment mo. How? So, ikaw din, hindi ka mo aasa din sa seller mo na, ay, ma'am, anak ko na, nabayad ko na. Ikaw mismo, meron ka responsibilidad na, na-post ba yung payment mo? Ang turo ko sa mga buyer ko, i-email nyo pa din. Though it's a bills payment, email nyo pa din. Tapos, i-check sa portal na makikita nyo doon yung mga payment. Yes. Okay. Ganto yan. Subject, first down payment, second down payment, tapos contract policy number. Nakasisi ako. Para, bayad to. May Bayad ko. Nakasisi ako. First DP, second, pati ako monitor ko. Tapos kung may portal ako, kita ko din siya. So, yun. So, pag walang gano'n, parang hirap. Mano-mano. Tapos mamaya na double sale. Binili mo rin. Diba? Pareho tayo. No. Kasi, walang holding system na nangyari. Kasi meron yan itong property na to is na-hold para sa'yo, na-reserve para sa'yo. Meron yung note, meron mag-i-email sa'yo, automatic na-hold na to sa'yo. And meron yung reservation agreement. And, ang property, importante din, may license to sell ba? Baka walang license to sell. Kailangan may ipakita siya na license. May LTS number, yung property. Kaya ang mga developer, though alam na namin may lalabas na property, hindi yan pinapost sa social media. Hindi yan inilalagay hanggat walang LTS. Pero alam na namin. Kumbaga, tiwala kami kasi kilala namin ng company na matutuloy ang project na yan. Pag ganon, panatag kami, okay lang na royalties kasi alam namin tutuloy. Pero pag walang LTS tapos hindi kilala yung property, hindi wag kang kukuha, hindi mo alam. Oo. At saka meron din akong may share siguro na para sa akin consider din na red flag dahil based on personal experience din. Sige, Pero hindi siya related sa real estate pero technique din siya ng ibang mga seller. Yung sasabihin nila on promo to ngayon na yung price na ganito, mabibigay ko lang pag kinuha mo ngayon. Mga ganun Big. Meron talagang ganon na promotion. Totoo naman yun na may ganon. Pero, kung hindi talaga pa nagsisink in sa mind, tas kinabukasan, nagbago siya, hindi mo na mababalik yung reservation So, sayang lang, kahit pa may promo, wala pa nga sa tamang kukot isip Kasi hindi ka bibigyan ng time na pwede ko munang can I sleep on it muna para pag-isipan ko muna
Pero hindi, dapat mag-decide ka na ngayon. Kasi bukas wala na to, hindi ko na mabibigay sa Maraming ganito. ganyan. Kaya akala nila, naloko sila. Nabudol sila. Kasi nga, nag-reserve ka agad dahil akala ganun. Itong nangyayari kasi sa OFW, kumuha, ang ganda ng presentation na talagang alam niyang alam mo daw, mag-iisip yan pag umiyan na, hindi yan, nag-overthink yan, ano. Papasok na lahat ng fear. Lahat ng fear. Tapos, kumausap pa, tumawag pa sa Pilipinas, at saka ng mga kaibigan, kung sino. Kamag-anak. Kamag-anak na walang alam sa real estate. Parang doktor lang yan Saan ka lalapit na doktor kapag ang sakit mo sa balat? Sa derma. Derma. Para kang lumapit sa niyan sa surgeon na, Euro. 'di ba? Doon ka tumawag, walang alam. Syempre, sabi niya, wag na yan, bak ganito lang yan. Hindi niya na rin yung presentation. So, yung ni-reserve niya, kinabukasan, Babawi. itutuloy kasi okay. kanito po. Tapos hindi na makuha. Meron akong buyer before na naging seller din na nurse. Alam mo, bago niya talaga pag-reserve yung mga nurse na mga kakilala niya, talagang malapit na sa puso niya. Ito muna ang libro. Read this book. Robert Kiyosaki. The Millionaire's Mindset. Read ka muna dyan bago ka mag-reserve sa akin. So Yun yun. naman. So, okay lang yun. Okay lang yung Oo, ganda. panit. Unless ikaw ay talagang investor ka na, alam mo na yan, saan na ay talaga ba? O sige, go. Kasi ako kahit messenger, dahil kilala na ako ng buyer, or referred sa akin ng buyer, tiwala na, alam nila talaga pag sinabing promo talaga yon. Kaya, Ma'am Loy, thank you. Nabol ko yung property. Kasi nakita nila, like for example, last year, nagkaroon ng 45% dahil anniversary. Ang laki nun. Tapos 45%. Yung 6 million, naging na lang, 3 point something na lang. 3.6, ganyan lang. So, kung hindi siya nag-action, yung ngayon, tinitingnan niya yung property na same, buti na lang, 6 million, 7 million, 8 million. So, depende talaga. Depende talaga saan. Depende. So yung mga kapetok, so just to run down, Ma'am Loy, please correct me. So things that you would need to consider before buying. First is that it has to have like on a platform where you can check Yes. yung mga payments mo. Pangalawa is LTS Oo, license to license. sell. Ano nga yung una? Location din, di ba? Location. May mention it has to be from a reputed company. Yung mga known na kilala din. And then pang-apat is that Consider mo. be mindful about forceful selling. Yes. Yung parang pinupuwersa ka kaagad to buy and don't give you an avenue to at least think about it first, maybe a day or two to decide. Kasi minsan ako kasi Ma'am Loy, I was also in sales here sa UAE for like 6 to 7 years, and to be perfectly honest, forceful selling actually works a lot of times. Without thinking about yung kabutihan ng ikakabuti ng buyer mo. So, look at your seller. Pinipwersa niya ba ako? Is he giving me space? If nakita mo may space and then hindi kanya pinipwersa, then that's a good seller. That's one thing. Katulad yan, kunin mo na to 2 bedroom. Alam mo yung capacity niya pang studio ka Correct. lang Ma'am, wag ka dito please. Dito ka lang, studio ka lang. Ganon daw. Hindi yung 2 bedroom, malaki to. Yung ina-advise mo siya dun sa kaya niya instead of yung inuuna mong isipin yung commission. Yes, I'm giving Oo, options. Ma'am, ito, 3 yung options mo. Ito. Dito yung natin. Dito tayo lalagpak. So, Miss Loy, siguro na tayong may advice mo sa mga gustong maging seller din. At the Okay. same time, dun sa mga gustong mag-invest din ng property sa Pilipinas. Oo, ang sikreto is buy and sell or buy and share. Buy and share lang. Kung gusto mong bumili, mag-share ka din para at least katubuang mo. So, you can be an affiliate or promoter nung company dito. And maganda dyan, may mga offices naman to attend the workshop or trainings din. Tuturuan kanila. It doesn't mean na maaral mo na ng lahat. Just share it. Katulad nun, refer lang ng ma'am, interested. So, just refer, itapon mo lang dun sa consultant. Hanggang sa susunod, alam mo na rin yan. So, kung gusto mo talaga. So,
Importante kasi na uuwi tayo ng may pundar. And meron tayong istorya, no, na maikukwento. It's a legacy to our generation na kahit mawala tayo is andyan. And come to think of it, yung ibang lahi nag-i-invest sa bansa natin. Kaya nga, di ba? Bakit tayong Pilipino hindi natin gawin? Baka kaya naghihintay tayo, third world country pa rin tayo. Look at the people, hindi lang government. Look at the people. Anong ginawa mo? Nag-ambag ka ba for economy ng Pilipinas? And 40% yan na pwedeng mag-own sa isang building ang mga foreigner. Pwede silang bumili. Pwede din silang mag-lease ng long term sa mga land natin. So, sila yung Nagbe-benefit. baka anak mo, magrerenta na sa kanila. Recently 50 units Koreans bumili sa Cebu. Anong Cebu? Yes. Di ba binagyo? Di ba ginanto? Pero ba't sila bumili? Anong mindset na meron to? Samantalang tayo, we're always looking at the negative. Try to think positively. Yun ang problema kasi natin. Lagi tayo nakatingin sa negative. Pareho natin tingnan. Negative, positive. Saan ba ako mag-benefit? Ito yung Rage, pasingit lang. Yung subject na nadi-disregard natin nung 4th year high school natin, basic economics. Paikutin natin yung pera sa bansa natin, huwag natin paikutin sa bansa natin, Yes. palabas, tas balik sa bansa. Yun yung, dyan nagbabase po ang, I know it's technical, dyan po nagbabase ang GDP. So, dapat yung pera natin umiikot sa atin. And by that, dapat ang nagbe-business sa lugar natin, bumibili ng property sa lugar natin is a local, hindi foreigner. Yun nga yung naging problema yung mga Pilipino kasi mas tinatangkilik pa nila yung mga especially sa produkto ng ibang bansa, mga iba-ibang sa Marikina yung mga shoemaker natin doon. Dati isa sa pinakasikat yan sa Pilipinas. Sila ang nagsusupply sa ibang bansa noong araw, ngayon nasan na sila? Oh, just like UAE, no, napaka-successful ng UAE kasi yung UAE pinapaikot nila yung pera nila sa loob ng UAE. Sa loob. Hindi pumapasok sa UAE, lumalabas tapos bumabalik na naman. And the reason siguro na let's say mga news na negative, 'di ba? Wala tayo naririnig. Ganun dapat tayo mga Pilipino tayo sumirisira sa ibang nagtapanggal si Derek niya, 'di ba? Tayong Pilipino, kaya ikarangal natin yung pagiging Pilipino natin. Tayo ang unang-una, lalo mga OFW, ang may kakayahang makapagpundar sa Pilipinas. Bago tayo, kumbaga, we have to make ourselves bigger para ma-save natin sila. Kasi ang nangyayari, sinakay natin sa bangka lahat ng kamag-anak natin. Ngayon, bangka mo maliit, lumulubog. Why don't you make ng ship, ng cruise mo, malaki, para marami kang maisakay? Kasi nature natin yan mga Pinoy nature nating tumulong talaga sa mga sa mga kamag-anak. Kaso nga lang hindi natin pinapalaki. Yun nga sabi nung hindi natin and pinapalaki. teach them how to make that diba? Teach gumawa them din how sila to fish. Oo, sila din gawa rin sila ng bangka nila para maging salbabida ng buhay natin. Ayun. Ang galing. So, before tayo magtapos, dumako na tayo sa ating favorite portion. Ano ba yun? Meron po kaming portion wherein Segment. tawag po namin is alin ang pipiliin mo. So, we'll give you two situations. Pipili ka lang din. Naku, parang hirap yan real estate na lang ako. Hawak mo ng bit pa rin yan. Wala pang step? Wala pa tayong step? Wala pa? Si Ma'am Aubrey. Binidyo Ma'am Aubrey. Yeah. Yan. So, Miss Loy, ito yung situation natin. So, related din sa mga natin, na napag-usapan natin. Okay. Real estate. So, location siya, no? Location-based yung tanong. So, mas pipiliin mo ba na maging sobrang yaman mo, pero yung mga kapitbahay mo, puro marites? Okay lang. Or yung sakto lang pero yung location mo is meron kang peace of mind, meron kang yung at ease ka, may peace of mind. Pero sakto lang yung sinasabi mo nga na 3 times a 3 times a day ka lang a day kumakain. Doon na ako sa may mga marites. Sige, pag-usapan na nila. Basta ko sobrang yaman. Kasi, kakatok yan sa akin, hihingi ng tulong. Paghingi ng tulong, pagbukas ko,
'Diba? Baka sila pa yung maging seller ko dahil sa kamaritesan nila. Okay, ibigay ko kayo lahat. 'Diba? Yan yung use your disadvantage sa Okay, advantage. gawin natin positive no selling. yung pagiging nila, marites nila. No. Gamitin nyo yung power ninyo, napaganda niyan. Oo. Kung ikaw ka, Si Box yung... nag-iisip mo na siya na sa... Hindi kasi ako seller. Automatic, no? Ako doon na rin ako sa mayaman tapos may mga kapitbahay na marites. At least napapasaya ko sila araw-araw. Sige, Go. kung marites kayo at yan yung purpose ng buhay niya dyan, ikakasaya niyo. Sige. Bigyan mo sila ng gasolina. Yung apoy nila, buhusan mo ng gasolina. Oo, basta ako dito, nagla-lunch ng lechon, nagdi-dinner ng turkey. Gano'n. Diba? Tapos buksan mo yung bintana, paamoy mo sa kanila. Paamoy mo sa kanila. Close mo lang naman yung bahay. Kasi syempre, meron naman din tayong sinasabi na kapag ang kasama mo 5 marites, pang-anim ka din. Oo. So, ganun yun. Pero Totoo. turn nyo na lang. Sige, marites tayong lahat. Pero in a good way. Hello. Iba yung isi-share natin. Ako siguro, kung sobrang yaman ko naman, bibiling ko lahat ng lote dun sa lugar ko. Para wala akong kapitbahay. Tanggalin mo. Oo, tanggalin ko sila. Kayo. O, lumayas kayo dyan. Gusto nyo palayasin ko kayo? Yun yung akin. O, ikaw. Mayaman na lang yun. Kasi sawa na ako sa hirap. Diba? O, Okay, okay. tayo. Ay. O, yaman. Sa mga Pero, beto. Pareho tayo ng option pero iba-iba yung Sabi ko mas gawin natin. Yung dahilan ko naman kaya pinili ko yung mayaman kasi sabi nga ni ma'am kakatok din sa iyo mga yan. Pero meron kang kahit kasi siyempre kailangan din natin maging genuine, di ba? Yung mabait ko pa rin kahit na ganyan sila. Kapag kumatok sa iyo kailangan ng tulong, di pwede mo tulungan. Ay, Mayaman hindi. ka eh. Itapon mo yung pera sa puti kaya pulutin mo Uy, yan. ano ba? Mo, mga ganyan. Hindi kasi sabi nga nila mahalin natin yung mga taong ayaw sa atin. Kasi doon ka magkakaroon ng peace of mind. Huwag mo isipin yung sinasabi. Huwag ka ng plastic. Oh, Hindi, actually ako, hindi naman ako galiting tao na yung nagtatanim ng sama ng loob. Usually, ayoko talaga na may mga nagagalit or may mga ayaw sa akin. Pag may sinabi si Bok sa akin, okay lang, wala namang problema. Alam ko sa sarili ko na hindi naman totoo. Kung ganun lang. Ang bait-bait niya, no? bait naman. Hindi sa pagiging mabait. Kumbaga, ayoko na lang ma-stress yung sarili ko. Kaya nga, kung mangungutang Choose sa'yo, your hindi ko pa battle. uutangin Hindi. kasi alam ko hindi ko Hindi babayaran. ko sinabing mangungutang sila. Ang sabi ko, hihingi ng tulong. Ay, hindi ko tutulungan. Hindi mo tutulungan. Tuturuan. Tuturuan. Oo. Tuturuan. Alam mo, nasagasaan yung aso niya. Balikan mo para hindi na mahirap. Oo. Ganyan na. Yan, so, So, ay, ano pala, Ma'am Lois, sa ating mga viewers, saan po, just in case po gusto nilang, ayun, dahil because of this podcast na open yung mind nila to investing sa Pilipinas, paano po kayo nila i-contact? Ayan, may mga offices naman yung mga developer dito actually. So, ako is open naman yung Facebook ko, i-ano nyo lang ako, i-message nyo lang ako, and I have the same number lang din ever since. Sabi nga nila, pagtawag nila, ito pa rin ang number mo, ma'am. Diba? Na-contact nyo pa ako. Importante yun eh. Hindi ako nagpapalit ng number. Pwede bang ibigay number ko? Baka naman makuha nyo, mawala na ako ng number. Ayan, yun pa rin. Yung 0555 o diba? 4 na 5 1 1 638. So, Lalabas mo sa subtitle yan sa clip. ilalagay na lang natin sa description below. Okay lang ba, Miss Lo, ilalagay namin yung link sa Okay Facebook lang. ko para Sige lang ma-contact po. kanila. So, Lois zero. Man Soriano lang naman ako sa Facebook at nasa Kikuman Films lang po ako. Oo. Katukin nyo lang ako doon. Hoy! Yan, may movie pala tayo doon. Oo, baka gusto niyang i-promote. No, promote nga pala yung umpisa, Nakakatakot siya dun eh. Horror! Horror. Horror na direct. Yan. Huwag kayong matakot mag-invest, ha? Yan. Ang nakakatakot, yung uuwi kang wala kang na-invest. Doon ka matakot. So, itong horror na to po is about Batingaw. Yan. Batingaw yung title, The Bell. The Bell. Batingaw. Pag tunog ng Batingaw, ayan. Napanood niyo na yung trailer? Nakakatakot. Panoodin yung trailer. At So, saka excited entry na yan pala ng Emirates Film Festival. Actually, tatlo yung entry ng Kikuman Films. Lahat magagandang films yan at iba't iba yung genre. Kailan natin mapapanood yan, Miss Loy?
Mapapanood natin yan, Derek. Si Derek ang mag-aano niyan. Magpapatawag So wala pa tayo siya? ng nasa trailer siya. And then, Hindi, kung yung mga ibang audience na gustong mapanood talaga yung pelikula mismo, may ipapalabas ba yan sa sinyan? ipapalabas yan, di ba, Mamay? Ipapalabas yan ng meron naman tayong film viewing na tatawag si Derek. And from yan, mapapanood nyo yan, i-announce natin. Kaya mag-follow kayo sa Kikoman Film. Yan. Follow din. Ilalagay Sa din page natin ng yung Kikoman. link. Yan, mag-announcement kami kapag ipapalabas yung mga movie. And sa Emirates Film Festival din, panalangin nyo na yung ating mga films, mga entries natin, Alimbukay, Tilamsik sa Dakilang Apoy, and yan, Batingaw, ay talagang Abangan niyo po yan. mapapansin. And may yung mga kapetoks, this is not lang mga Pinoy lang. Ang mga magiging Yes. kalaban is international. May India, may dito. Yeah. International Imarites po. ko na rin, pumasok tayo, yung Kikoman Films, yung ating Tilamsik sa Dakilang Apoy. Yan, at saka yung Pumasok. Takamanan Ah. sa nomination list ng Best Director, Wow! Best Film, and yung ating child actress natin. Best child. At marami pa yung susunod as expected. So, Yan. hindi talaga kami nagkamali to partner. At susunod na kayo. Ay? Sige, stay lang ako sa sali. Yeah. Kami Ito yung nag-workshop. pansit. May dala akong pansit ba yan? Saan? May dala akong bansiw. Yung normal na monologue. Ayun. So, Miss Loy, baka may gusto kong i-shoutout maliban dun sa ano mo. Shout out, syempre nagpapasalamat ako sa kasama ko ngayon. Ayan, si Ma'am Shi, yung best actress namin. Makita ka naman dito, Ma'am Shi. Halika dito, ma'am. Ayan. Ito po. Si Mama Moore. Ayan. Ayan, ang best actress po yan. At siya rin ang leading sa Tilamsik sa Dakilang Apoy. Wow. Kaya ipinapahanda natin yung red carpet. And of course, yung mga kabahay ko dyan sa Blessed Home 103. Ayan. O, diba? Ganun yun eh. Blessed Home 103. And mga buyers ko, shout out din sa inyo. At yung mga Kakikuman family natin dyan. At yung mga, sino pa ba? Marami, mga Derek taga-Pilipinas. Francis. Yan, mga si Derek. Hi, Derek. Ayan. Yun. Si Natnat. Yan, of course. Yun. Shout out sa inyong lahat. Yeah, lahat. At sa school ko din, yun, mga kako-teachers ko dyan, colleagues ko. Opo, sa mga lahat ng binati ni Miss Loy, follow and subscribe sa Yan. At yan, i-subscribe nyo na, i-follow nyo na ang Oo. Petox. para makagawa pa kami ng mas maraming episode na mga makabuluhan para sa inyo. Ayan, so Cabs, baka may shoutout ka rin. Ako, shoutout lang kay Janet. Mag-guess din natin si Janet. Nasa Hanapin PH. mo siya. Di ba yun nasa PH yan? Oo, yata. Hindi, ang ganda. Kasi parang ngayon lang nabuksan yung yung isip ko sa about sa real estate. May mga ganong kita pala. Kaya Full ako sa inyo. Kasi, Parang may kwentuhan ngang mangyayari after Yes. this eh. Parang ako din na interest din. yeah. Kaya sa mga kapetoks nating OFW, huwag kayong matakot kay Judith. Yes. Si Judy. Yung Judith Monthly, huwag kayong matatakot sa kanya. Pag investment ang pinag-uusapan. Yan. Ayan. Bob? So yun, ako wala naman akong pa-shoutout. Salamat Ma'am Loy ha. Yes Ah, po. thank you for the Salamat din sa opportunity. Petox talaga for the opportunity na ma-share natin yung about yan sa Kikoman Films and sa real estate. Kasi ang bottom line naman dito, sir, is like you can do your passion. Kung ano man naiwan mo na hindi mo nagawa, you can mag-spend ka sa church if you want. Lahat ng yung callings mo, gawin mo. But wag mong kalilimutan din na, 'di ba, we are entitled to have that great life. Wag mong ililimit yung sarili mo to enjoy the blessings of God while waiting for Him. Yung Joseph the dreamer mindset. Basahin niyo yun na he was able to save the family kasi 'di ba yung Pharaoh nakinig sa kanya. Nakinig sa kanya. Hindi makikinig yung Pharaoh sa kanya kung hindi siya trusted, hindi siya na-build yung sarili niya. And from there, yung mag-store ng percentage ng grains. Anong nangyari? Nung nagdumating ang crisis dumarating palagi. Paikot-ikot lang. 2020, 2026, dumarating yan. Personally, globally, lahat yan. The point is, meron ka na tabi. Handa ka. Handa.
Yun. Yun nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan, shoutout din sa'yo, Sir Jason. Kasama ko na, connected din yung ano niya eh. Yes. Nasa Diyos ang awa kung patay na ang kabayo. Ayan. Yung kabayo maaawa sa siya. It has Yan. been a minimal Yes. Thank you, Boss Lloyd, Yes, sa and saludo pagbisita. ako sa inyong tatlo kasi you are doing this. I know na passion nyo to. Oo. And ngayon, nasa Kikuman Films pa Yes. kayo. And of course, syempre, ano rin to? Alam na. Diba? Kaya I'm so saludo sa mga padre de pamilya, sa mga lalaking mga ganito na talagang they're doing their best for their family. Yan. Eh? Thank you. Para may hugot sa mga. Hindi na natin Maraming salamat. Okay. Okay, maraming salamat po. Yan daw. See you in the next episode. Episode. Bye.